Sana hindi na lang kita naging ama. Isang malutong na sampal ng katotohanan ang dumurog sa puso ni Trina habang nakatayo sa ulan. Hawak ang huling pera para sa ospital ng amang nagsusuga lang pala. Habang nagpapakasasa si Arturo sa bisyo, ang apo na nasa sinapupunan ni Trina ay pinaplano na niyang ibenta sa utang. Ngunit ang isang api ay marunong ding bumangon. Sino ang mananalo? Ang dugong nanunumbat? O ang ina na lalaban para sa kanyang anak? Handa ka na bang masaktan at muling bumangon? Sa gitna ng malalim na gabi sa loob ng ospital, kung saan ang amoy ng gamot at kalungkutan ay nanunuot sa bawat sulok ng pasilyo, isang boses ang tila bumasag sa katahimikan na naging dahilan upang tumigil ang mundo ni Trina. Huwag kang mag-alala, Valerio. Kapag naisisilang niya ang bata, pipilitin natin siyang pirmahan ang dokumento para sa pautang. Hindi siya makakatanggi dahil ama niya ako. Ako ang nagpalaki sa kanya. Kaya utang niya sa akin ang bawat hininga niya at ang bawat sentimong kikitain niya sa ospital na ito. Ang boses na iyon ay kay Arturo. Ang amang kani-kanina lamang ay tila nag-aagaw buhay sa paningin ni Trina. Ngunit na yon, ang boses na iyon ay matatag, malamig at punong-puno ng pagkakait. Sinundan ito ng mapait na tawa ni Valerio, ang kanyang kuya, na tila nagdiriwang sa isang tagumpay na hindi pa man din dumarating. Tama ka, Tay. Siguradong malaki ang makukuha natin. At ang lupang iniwan ni Nanay. Nabenta ko na ang huling bahagi niyon kanina. Hindi na kailangang malaman ni Trina. Ang mahalaga, may pambayad na tayo sa utang mo sa sugal at may matitira pa para sa atin. Sa labas ng pinto, nakatayo si Trina habang ang kanyang 7 buwang tiyan ay tila naging isang mabigat na pasanin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang mangkok ng mainit na arroz caldo. Ang huling pagkain na binili niya gamit ang kanyang natitirang barya para lamang gumaan ang pakiramdam ng kanyang ama. Ang usok na nagmumula sa sabaw ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mukha. Isang kabalintunaan sa nanlalamig niyang puso. Dahan-dahang lumuwag ang kapit ni Trina sa mangko. Ang mainit na sabaw ay bumuhos sa malamig na semento at ang porselana ay naghiwalay sa maliliit na piraso sa gitna ng katahimikan. Walang tunog na lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang bawat piraso ng basag na mangko ay tila sumasalamin sa kanyang sariling pagkatao. Ang kanyang mga tuhod ay nangatog at ang kanyang hininga ay naging mababaw. Tila ba ang hangin sa paligid ay naging lason na unti-unting pumapatay sa kanyang diwa. Trina? Ang pagtawag ni Arturo mula sa loob ng silid ay hindi natunog ng isang amang nagmamahal, kundi isang maninila na nakita ang kanyang huli. Marahang itinulak ni Trina ang pinto. Ang liwanag sa loob ay masyadong masakit para sa kanyang mga matang nagsisimulang mapuno ng luha. Nakita niya ang kanyang ama, nakasandal sa kama, walang bakas ng sakit, kundi bakas lamang ng pagkagulat na mabilis na napalitan ng pagiging mapagmataas. Kanina ka pa ba riyan? Tanong ni Valerio. Ang mga mata nito ay mabilis na lumipat sa basag na mangkok sa sahig. Sayang ang pagkain, Trina. Alam mo namang mahirap ang buhay ngayon, tapos magsasayang ka pa? Hindi sumagot si Trina. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang malaking tiyan. Pilit na pinoprotektahan ang munting buhay sa loob mula sa talim ng mga salitang naririnig niya. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog, mahapdi at nakakasakal. Tay, totoo ba? Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong, tila isang mitsa na malapit ng maubos. Ang lupa ni Nanay, ang tanging alaala na natitira sa amin. Ibinenta nyo para sa sugal? At pati ang anak ko. Pati ang anak ko ay pinaplano nyo ng pagkakitaan bago pa man siya makakita ng liwanag. Tumingin si Arturo sa kanya ng diretsyo, walang bakas ng pagsisisi. Trina, huwag kang maging makasarili. Utang mo sa akin ang buhay mo. Kung wala ako, nasaan ka ngayon? Ang pagtulong mo sa amin ay hindi sakripisyo, kundi obligasyon.
Yan ang tinatawag na utang na loob. Isang pirma lang sa papel at magiging maayos ang lahat. Ang bawat salita ni Arturo ay tila isang karayom na nanunuot sa puso ni Trina. Paulit-ulit na itinutusok sa mga sugat na hindi pa naghihilom mula sa kanyang pagkabata. Ang pagmamahal na akala niya ay naroroon pa. Ang pag-asang balang araw ay makikita ng kanyang ama ang kanyang halaga ay tuluyan ng naglaho na parang usok sa hangin. Tumingala si Trina. Pilit na pinipipigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha, ngunit ang sakit ay masyadong mabigat. Nararamdaman niya ang bawat pintig ng kanyang puso, hindi para sa sarili niya, kundi para sa sanggol na kanyang dinadala. Isang malalim at madilim na katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang katanungang magpapabago sa landas ng kanyang buhay. Hanggang kailan nga ba dapat bayaran ng isang anak ang utang na hindi naman siya ang nangutang? At sa gitna ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa kanya, mayroon pa bang puwang ang salitang pamilya kung ang bawat yakap ay may kalakip na tanikala? Tumalikod si Trina, iniwan ang basag na porselana at ang mga anino ng kanyang kahapon, habang sa kanyang likuran, ang boses ni Arturo ay muling narinig, puno ng pot at panunumbat na tila isang sumpa na hindi siya tatantanan. Ang bawat hakbang ni Trina palayo sa silid ng kanyang ama ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena na nakakabit sa kanyang mga bukong-bukong. Ang malamig na ihip ng aircon sa pasilyo ng ospital ay hindi sapat upang pawiin ang init ng pot at hapis na naglalayag sa kanyang dibdib. Habang dahan-dahan siyang naglalakad, ang kanyang paningin ay lumabo. At ang puting dingding ng ospital ay tila nagbago, naging ang lumang dingding na gawa sa kahoy ng kanilang tinitirhan sa Tondo noong siya ay 11 taong gulang pa lamang. Sa kanyang gunita, ang amoy ng usok mula sa uling at ang balansang amoy ng kanal sa labas ay muling nanariwa. Nakita niya ang kanyang batang sarili, nakayuko sa tapat ng isang malaking palanggana ng mga labada. Ang kanyang maliliit na kamay ay kulubot na sa babad ng tubig at sabon, habang ang kanyang likod ay tila mababali na sa bawat pagkuskos. Sa di kalayuan, naroon si Valerio, nakaupo sa harap ng isang bagong bisikleta na binili ni Arturo. Nagtatawanan silang mag-ama, habang nilalagyan ng langis ang mga gulong nito. "Trina, bilisan mo riyan sa paglalaba at magluluto ka pa ng hapunan!" Ang sigaw ni Arturo na umalingaw-ngaw mula sa nakaraan. "Huwag kang tatamad-tamad. Isipin mo ang sakripisyo ko sa pagtatrabaho para lang may makain kayo. Utang niyo sa akin ang bawat butil ng kanin na isinusubo niyo." Ang batang Trina ay hindi sumagot. Tanging ang tunog ng tubig na bumubuhos mula sa gripo ang maririnig, isang ritmo na tila naging awit ng kanyang pagkabata. Isang awit ng pagsunod at pagtitiis. Naalala niya ang kanyang ina si Aling Rosa na noon ay mahina na at nakahiga lamang sa katre. Ang mga mata ng kanyang ina ay puno ng awa. Ngunit wala itong magawa laban sa bagsik ni Arturo. Isang hapon, habang naglilinis ng ilalim ng katre, nakakita si Trina ng isang 10 pisong barya na nalaglag mula sa bulsa ni Arturo. Sa halip na ibalik ito, dahan-dahan niyang itinago ang barya sa loob ng isang maliit na butas sa sahig sa ilalim ng kanyang banig. Iyon ang kanyang lihim na kayamanan, ang kanyang pangarap na balang araw ay makakaalis siya sa impyernong iyon. Ang bawat haplos niya sa baryang iyon tuwing gabi ay tila isang pangako sa kanyang sarili na hindi siya habambuhay na magiging alipin ng utang na loob na hindi naman siya ang lumika. Ngunit ang pangarap na iyon ay tila isang bituin na unti-unting lumabo sa paglipas ng mga taon. Sa bawat sahod na nakukuha niya mula sa ospital, ang kalahati ay agad na napupunta sa mga bisyo ni Arturo at sa mga utang ni Valerio. Ang kanyang sariling pangangailangan ay laging huli. Ang kanyang sariling kaligayahan ay laging isinasantabi sa ngalan ng pamilya. "Ma'am Trina, ayos lang po ba kayo?" Ang boses ng isang nurse ang nagbalik kay Trina sa kasalukuyan. Napansin niyang nakatayo na siya sa tapat ng elevator, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan.
Ang munting sipa mula sa loob ay tila isang paalala na hindi na lamang siya ang dapat niyang iligtas. Ayos lang ako, Joy. Salamat. Pilit na ngiting sagot ni Trina habang pinapahiran ang luha sa kanyang pisngi. Nang pumasok siya sa loob ng elevator, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang uniporme. Sa pag-aakalang tawag ito mula sa nursing station, agad niya itong sinagot nang hindi tinitingnan ang numero. Hello, Trina Domos speaking. Magandang gabi, Miss Domos. Tumatawag ako mula sa legal department ng Bangko de Oro. Nais lang naming ipaalala na ang final notice para sa foreclosure ng inyong ari-arian sa Bulacan ay nakatakda na sa susunod na linggo. Ang kabuuang halaga ng loan na kinuha ni Ginoong Arturo Domos gamit ang inyong lagda bilang garantor ay hindi pa rin nababayaran. Ang mundo ni Trina ay tila biglang huminto sa pag-ikot. Ang lupa sa Bulacan, ang lupang iniwan ng kanyang ina, ang tanging bagay na nais niyang ipamana sa kanyang anak ay malapit nang mawala dahil sa isang kasalanang hindi niya alam na pinasok niya. Ang kanyang lagda, ang kanyang ama, ay hindi lamang nagnanakaw ng kanyang kinabukasan, kundi ninakaw na rin ito ang kanyang pagkakakilanlan. Dahan-dahang sumara ang pinto ng elevator, iniwan si Trina sa loob ng maliit at masikip na espasyo, habang ang tunog ng sarili niyang mabilis na pagtibok ng puso ay tila isang tambol na nagbabadya ng isang paparating na giyera na hindi niya alam kung paano lalabanan. Nang makauwi si Trina sa maliit at siksik nilang apartment sa Tondo, ang bawat sulok ng bahay ay tila humihigop sa natitira niyang lakas. Ang amoy ng katol at lumang kahoy ay sumalubong sa kanya. Ngunit mas mabigat ang presensya ng babaeng nakaupo sa tapat ng kanilang maliit na altar. Si Emilia, ang kanyang madrasta, ay taimtim na nagro-rosaryo. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na humahaplos sa mga butil, habang ang kanyang mga labi ay bumubulong ng mga dasal na tila hindi naman tumatago sa kanyang puso. Nang marinig ni Emilia ang pagbukas ng pinto, dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mukha ay nag-anyong maamo, isang maskara ng pag-aalala na dinalubasan na niya sa loob ng maraming taon. Trina, salamat sa Diyos at nakauwi ka na. Kanina pa ako nag-aalala sa iyo at sa batang dinadala mo. Alam mo namang masama sa buntis ang masyadong napapagod. Hindi kumibo si Trina. Ibinaba niya ang kanyang bag sa luma at gasgas na lamesa. Ang bawat salita ni Emilia ay tila isang malambot na unan na may nakatagong patalim sa loob. Nakapunta ako sa ospital kanina. Sabi ni Valerio ay nagalit ka raw sa tatay mo. Patuloy ni Emilia habang tumatayo at lumalapit kay Trina. Hinawakan niya ang balikat ng dalaga, isang haplos na nagpadala ng kilabot sa gulugo ni Trina. Anak, intindihin mo ang tatay mo. Matanda na siya, may sakit, at kung minsan ay hindi na niya alam ang kanyang sinasabi. Ang utos ng Panginoon ay igalang ang magulang kahit ano pa ang kanilang pagkakamali. Huwag mong hayaang lamunin ng galit ang puso mo dahil masama iyan sa bata. Napapikit si Trina. Ang gaslighting ni Emilia ay tila isang banayad na lason, unti-unting pinapaniwala ang biktima na siya ang may pagkakamali. Ang lupa ni Nanay, Tita Emilia, bakit kailangan galawin yun? Yun na lang ang tanging bagay na nag-uugnay sa akin sa kanya. Bumuntong hininga si Emilia. Ang kanyang mga mata ay nagtubig-tubig sa isang iglap. Para rin naman sa pamilya yon, Trina. Nagipit lang kami. Akala mo ba ay madali para sa amin ang gawin yon? Gabi-gabi akong humihingi ng tawad sa Diyos. Pero isipin mo, kung hindi natin yon ginawa, nasaan na tayo ngayon? Baka nasa kalsada na tayo. Ang pamilya ay dapat nagtutulungan, hindi ba? Huwag kang maging makasarili, anak. Tumalikod si Trina at naglakad patungo sa maliit na altar. Lumuhod siya, hindi upang sumabay sa mga dasal ni Emilia, kundi upang humanap ng sariling katahimikan. Sa gitna ng mga bulong ng kanyang madrasta tungkol sa sakripisyo at utang na loob, isang tahimik na panalangin ang namuo sa isipan ni Trina. Hindi siya humihingi ng yaman.
kundi ng lakas na makatayo sa sarili niyang mga paa at ng karunungan na maprotektahan ang sanggol na naglilikot sa loob ng kanyang sinapupunan. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na magkahawak. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad, isang pisikal na sakit na mas mainam kaysa sa hapdi ng mga salitang naririnig niya. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo si Trina upang uminom ng tubig at kunin ang kanyang mga prenatal vitamins sa loob ng kanyang silid. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura ng pinto, napansin niyang bahagya itong nakabukas. Ang anino sa loob ay gumagalaw. Isang pamilyar na figura na tila may hinahaluhog sa kanyang mga gamit. Dahan-dahang itinulak ni Trina ang pinto. Ang liwanag mula sa sala ay tumama sa likod ni Valerio. Nakatayo ang kanyang kuya sa tapat ng kanyang maliit na cabinet, hawak-hawak ang bote ng kanyang mamahaling vitamins at ang maliit na alkansya na balak niyang gamitin para sa panganganak. "Kuya, anong ginagawa mo riyan?" Ang boses ni Trina ay basag, puno ng pagod at hindi makapaniwalang sakit. Lumingon si Valerio. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, walang bakas ng hiya o takot. Sa halip na ibalik ang mga kinuha niya, mas lalo pa niyang hinigpitan ang kapit sa mga ito. "Kailangan ko lang itong ibenta, Trina. May kailangan akong bayaran na importante. Marami ka namang pera sa ospital, di ba? Madali ka lang makakabili ng bago. Huwag mo nang gawing big deal ito." Napatulala si Trina sa kanyang sariling kapatid. Ang mga gamot na para sa kalusugan ng kanyang anak, ang perang pinaghirapan niya sa bawat shift na walang tulog, ay tila basura lamang sa paningin ng kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kanyang pasensya ay tila naging isang manipis na sinulid na handa ng maputol sa ilalim ng bigat ng 1,000 pagtataksil. Ang bawat hakbang ni Trina sa mahabang pasilyo ng ospital ng sumunod na umaga ay tila paglalakad sa ibabaw ng maliliit na bubog. Ang puyat, gutom at ang bigat ng mga pasakit na idinulot ng kanyang pamilya ay nagsimulang maningil sa kanyang katawan. Ang dati matatag niyang tindig ay napalitan ng bahagyang pag-uurong ng mga balikat na tila ba ang hangin sa paligid ay naging masyadong makapal para sa kanyang paghinga. Habang bitbit ang ilang mga folder ng pasyente, biglang naramdaman ni Trina ang pang-ikot ng paligid. Ang mga puting ilaw sa kisame ay tila naging mga nagsasayaw na itim na tuldok. Ang lamig ng sahig ay tila umakyat sa kanyang mga binti. At sa isang sadlit, ang lakas na pinanghahawakan niya ay tuluyang bumitaw. Ang mga folder na hawak niya ay dahan-dahang nawala sa kanyang pagkakahawak. Nagkalat sa sahig na parang mga tuyong dahon sa gitna ng taglagas. Bago pa man tuluyang humalik ang kanyang katawan sa malamig na semento, isang pares ng matitigas at mainit na braso ang sumalo sa kanya. Ang bango ng malinis na labada at banayad na amoy ng peppermint ang bumalot sa kanyang pandama. "Trina! Trina, makinig ka sa akin! Huminga ka ng malalim!" Ang boses na iyon ay baritono, mahinahon, ngunit puno ng awtoridad at hindi maikakailang pag-aalala. Dahan-dahang idinilat ni Trina ang kanyang mga mata. Ang mukha ni Dr. Gabriel Salcedo ay tila isang anghel na bumaba sa gitna ng kanyang kadiliman. Ang mga mata ng doktor ay nakatuon sa kanya. Sinusuri ang bawat bahagi ng kanyang mukha habang maingat siyang inaalalayan patungo sa isang malapit na upuan. I'm sorry, Doc. Napagod lang siguro." Bulong ni Trina, pilit na kumakawala sa hawak ni Gabriel dahil sa hiya. "Marami lang pong ginagawa sa ward. Huwag ka nang magpaliwanag, Trina. Halos maputla ka pa sa pader ng ospital na ito." Seryosong sagot ni Gabriel. Hindi siya bumitaw. Sa halip, iginiya niya si Trina sa kanyang pribadong opisina. Malayo sa mga matang mapanghusga ng mga dumadaan. Sa loob ng opisina, naging balot ng katahimikan ang silid. Inabutan ni Gabriel si Trina ng isang baso ng maligamgam na tubig at isang tasa ng mainit na tsaa. Ang init ng tasa sa palad ni Trina ay tila nagbigay ng kakarampot na buhay sa kanyang nanlalamig na sistema. "Hindi lang ito pagod mula sa trabaho, Trina.
Nakikita ko sa mga mata mo ang bigat na hindi dapat tinadala ng isang babaeng 7 buwan ng buntis. Mahinang sabi ni Gabriel habang nakaupo sa tapat niya. Walang halong pagdidikta ang kanyang boses, kundi isang tapat na malasakit na matagal nang hindi nararamdaman ni Trina mula sa kahit kanino. Kailangan mo magpahinga, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa baby. She feels your stress, Trina. She feels your heartbeat. Dagdag pa ng doktor. Tumingin si Trina sa tasa ng tsaa. Ang usok nito ay tila gumuguhit ng mga alaala sa hangin. Sa sandaling yon, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay bahagyang gumuho. Ang simpleng pag-aalaga ni Gabriel, ang pagtrato sa kanya bilang isang tao at hindi bilang isang may routine, ay nagpadama sa kanya ng isang uri ng kaligtasan na matagal na niyang kinalimutan. Salamat po, Doc Gabriel. Hindi ko lang po alam kung paano tumigil. Parang kapag tumigil ako, babagsak ang lahat. Ani Trina, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng luha. Ngumiti ng bahagya si Gabriel, isang ngiting tila nagsasabing hindi siya nag-iisa. Minsan, ang paghinto ang pinakamatapang na bagay na maaari nating gawin. Hayaan mo akong tulungan ka, kahit sa maliit na paraan lang. Ang sandaling yon ay napuno ng isang kakaibang init. Isang damdamin na hindi kailangang bigyan ng pangalan, ngunit sapat na upang mapawi ang ilan sa mga tinik sa puso ni Trina. Ngunit ang kapayapaang yon ay mabilis na nabasag sa labas ng glass window ng opisina, sa madilim na bahagi ng pasilyo. Isang figura ang nakatayo. Si Valerio, na naroon upang muling manghiin ng pera, ay nakatitig sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa mali siya, at ang isang mapanirang ngisi ay gumuhit sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang tila matamis na tagpo sa loob. Sa isip ni Valerio, ang pagkakataong ito ay hindi isang paraan ng pagtulong, kundi isang bagong bala na maaari niyang gamitin upang pasunurin at hututan ang kanyang kapatid. Sa paglabas ni Trina mula sa opisina ni Dr. Gabriel, ang lamig ng pasilyo ay tila mas lalong nanunuot sa kanyang mga buto. Ang init ng tsaang ipinainom ng doktor ay pansamantalang nagbigay ng ginhawa, ngunit ang anino ni Valerio na nakita niya sa malayo ay mabilis na nagpabalik ng bigat sa kanyang dibdib. Hindi na siya nag-atubili. Sa halip na bumalik sa kanyang istasyon, nagtungo siya sa isang maliit at madilim na sulok ng garden ng ospital. Bit-bit ang isang lumang sobre na nakuha niya mula sa bag ni Valerio bago siya pumasok sa trabaho. Dahan-dahang binuksan ni Trina ang sobre. Ang kaluskos ng papel ay tila isang babala sa kanyang mga pandama. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng poste, tumambad sa kanya ang isang dokumentong nagpabagsak sa huli niyang pag-asa. Iyon ang deed of absolute sale para sa lupang iniwan ng kanyang ina sa Bulacan, ang tanging pamanang ipinangako sa kanya bago ito malagutan ng hininga. Nanlaki ang mga mata ni Trina habang tinititigan ang ibabang bahagi ng dokumento. Naroon ang kanyang pangalan at sa tabi nito ang isang lagda na tila bagawa ng kanyang sariling kamay. Ngunit alam ni Trina ang katotohanan, ang bawat kurba ng panulat, ang bawat diin ng tinta sa papel ay isang panggagaya, isang malamig at kalkuladong pangkataksil mula sa kanyang sariling ama. Ang kanyang lagda ay ginamit upang isuko ang kaisa-isang bagay na nag-uugnay sa kanyang yumaong ina. Ang tanging seguridad na inilaan niya para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang hangin sa paligid ay tila nawala ng oksiheno. Napasandal si Trina sa isang sementadong paso. Ang kanyang mga kamay ay nanginghinig habang hinahawakan ang dokumento. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay naging pisikal na hapdi na tila ba binabali ang bawat tadyang sa kanyang katawan. Ma, sorry. Ang mahinang bulong ni Trina, ang kanyang boses ay tila isang mitsa na unti-unting nauupos. Sa gitna ng kanyang pagluha, napatingin siya sa isang maliit na pot ng halaman na nasa tabi niya. Isang halamang fortune plant na dinala niya mula sa kanilang lumang bahay, ang tanging bagay na nadala niya nang lumipat sila sa Tondo.
Dahan-dahan niyang isinawsaw ang kanyang mga daliri sa basang lupa ng paso. Ang pakiramdam ng lupang kumakapit sa kanyang balat ay tila isang haplos mula sa kanyang ina. Iyon na lamang ang natitira sa kanya. Isang dakot na lupa at isang pusong puno ng sugat. Ang bawat butil ng lupa sa kanyang kuko ay paalala ng kanyang mga ugat na ngayon ay pinuputol ng sarili niyang pamilya. Trina! Akala mo ba matatakasan mo kami? Ang boses ni Valerio ay tila isang kidlat na bumasag sa kanyang katahimikan. Papalapit ang kanyang kuya. Kasunod ang isang lalaking hindi pamilyar kay Trina. Isang lalaking may madilim na mukha at tila may dalang panganib sa bawat hakbang. Oy Trina, huwag kang magtago rito. Sigaw ni Valerio habang pilit na kinukuha ang sobre mula sa kanya. Itong kasama ko, si Ginoong Santos. Siya ang pinagkakautangan ni tatay sa kasino. Dahil wala ka nang maibigay na cash, dinala ko siya rito para ikaw mismo ang kausapin. Sabi niya, kung hindi ka makakabayad ngayon gabi, gagawa siya ng eksena rito sa ospital mo. Gusto mo bang malaman ng lahat na ang isang respetadong coordinator ay may pamilyang kriminal at sugarol? Ang lalaking kasama ni Valerio ay humakbang pasulong. Ang kanyang presensya ay tila isang mabigat na ulap na bumalot kay Trina. Ang takot na nararamdaman niya para sa kanyang trabaho, para sa kanyang reputasyon, at para sa kaligtasan ng kanyang anak ay naging isang malaking bukol sa kanyang lalamunan. Ang banta ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kanyang dangal na unti-unting nilalamon ng dilim. Ang liwanag ng puting bumbilya sa lobi ng ospital ay tila naging masyadong masilaw para kay Trina. Ang bawat hakbang niya patungo sa impormasyon ay sinusundan ng malalakas na boses ni Valerio at ng lalaking kasama nito na tila ba ang buong gusali ay naging entablado para sa kanyang kahihiyan. Ang mga pasyente at mga kasamahan niya sa trabaho ay nagsimulang huminto. Ang kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na nagliliparan sa paligid ng kanyang pandinig. Trina, huwag mo kaming talikuran. Ang tatay ay naghihingalo na sa taas dahil sa pag-aalala sa mga utang. Tapos ikaw, nagpapakasarap ka rito sa trabaho mo? Ang sigaw ni Valerio na umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng hinagpis, isang dula na dinalubasa na niya para makuha ang atensyon ng madla. Naramdaman ni Trina ang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisingi. Ang bawat mata na nakatingin sa kanya ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang dangal. Ang hiya na laging iniiwasan ng bawat Pilipino ay tila isang malapot na putik na ibinuhos sa kanyang pagkatao. Nais niyang maglaho, nais niyang lamunin siya ng sahig, ngunit ang bigat ng kanyang sinapupunan ay nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang manatiling nakatayo. Kuya, please, huwag dito. Usapang pamilya ito, hindi dapat isinisigaw sa harap ng maraming tao. Ang mahinang pakiusap ni Trina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng matinding pagpipigil. Amelia, akala ko ba ay tinalikuran mo na kami simula nang magkaroon ka ng pera? Ang paghamon ni Valerio, habang ang lalaking naniningil ay humalukip-kip sa kanyang tabi, nagbibigay ng isang nakakatakot na presensya. Nasaan ang utang na loob mo, Trina? Pinag-aral ka ni tatay, ginapang niya ang buhay mo, at ngayon, pababayaan mo siyang makulong dahil sa utang? Napakawalang puso mong anak. Sa gitna ng kaguluhan, biglang lumitaw sina Mila at Joy, ang mga kasamahan ni Trina sa ward. Hindi sila lumayo. Sa halip, pinalibutan nila si Trina, tila bumubuo ng isang pader ng proteksyon laban sa kalupitan ni Valerio. Oy Ginoo, kung sino ka man, rumespeto ka naman. Ospital ito, hindi palengke. Ang matapang na sagot ni Mila habang hinahawakan ang malamig at nanginginig na kamay ni Trina. Kilala namin si Trina. Siya ang pinakamasipag at pinakamabait na tao rito. Kung may problema kayo, dalhin niyo sa tamang lugar. Huwag dito sa harap namin. Ang suporta ng kanyang mga kaibigan ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng bagyo. Isang golden moment na nagbigay kay Trina ng kakarampot na tapang.
Ngunit ang tapang na ito ay mas lalong nagpagalit kay Valerio. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlisik nang makita ang pagkatalo ng kanyang dula. Wala kayong alam! Ang singhal ni Valerio. Sa isang iglap, dinaluhong niya si Trina upang agawin ang bag nito sa pag-asang may makuha siyang pera o anumang mahahalagang bagay sa loob. Nagkaroon ng mabilis na pag-uumpugan ng mga balikat. Sa pang-iwas ni Trina, nawalan siya ng balanse. Ang kanyang mga paa ay tila nawalan ng kapit sa madulas na sahig. Ang mundo ay tila bumagal sa kanyang paningin habang ang sahig ay mabilis na lumalapit sa kanyang mukha. Isang malakas na pagbagsak ng katawan sa malamig na semento ang narinig sa buong labi. Kasunod ang isang nakakabinging katahimikan. Napahawak si Trina sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay namuti sa tindi ng sakit na biglang gumuhit mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang puson. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila binabatak ng isang invisible na kamay. Ang lamig ng sahig ay naging isang kaaway na sumisip-sip sa natitira niyang hininga. Ang baby ko, ang tanging naibulong ni Trina bago ang lahat ay maging madilim sa kanyang paningin, habang ang mga tinig ng pagkakagulo at ang pagtawag sa pangalan ni Dr. Gabriel ay tila nanggagaling na sa kabilang bahagi ng mundo. Ang bawat paghinga ni Trina ay tila isang pakikipagbuno sa isang malaking alon na pilit siyang nilalamon sa ilalim ng dagat. Ang puting kisame ng emergency room ay umiikot at ang mga anino ng mga nurse at doktor na nagmamadali sa kanyang paligid ay tila mga malalabong gunita na hindi niya mahawakan. Ang amoy ng antiseptic at rubbing alcohol ay naging masyadong matapang, nanunuot sa kanyang ilong at nagpapaalala sa kanya na siya ngayon ang biktima sa lugar kung saan siya madalas ay ang tagapagligtas. Trina, manatili kang gising! Tumingin ka sa akin! Ang boses ni Dr. Gabriel ay tila nanggagaling sa kabilang panig ng isang makapal na pader. Ngunit naroon ang pamilyar na tatag at malasakit. Naramdaman ni Trina ang malamig na haplos ng stethoscope sa kanyang tiyan. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang habambuhay na paghihintay. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mas mabilis kaysa sa normal, hindi dahil sa sariling takot, kundi dahil sa katahimikan ng kanyang sinapupunan. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila binabatak, isang hapdi na nagmumula sa kanyang puson at kumakalat sa buong katawan na tila ba ang kanyang sariling dugo ay naging apoy. Dok, ang baby ko. Ang tanging lumabas sa mga tuyong labi ni Trina. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng bakal na higaan. Ang kanyang mga kuko ay nag-iiwan ng gasgas sa puting pintura nito. Sa isang iglap, isang tunog ang pumuno sa maliit na silid. Hindi isang onomatopoeia, kundi isang ritmo ng buhay na nagmumula sa fetal monitor. Ang mabilis at matatag na tunog ng pintig ng puso ng sanggol ay tila isang munting tambol na nagbabadya ng pag-asa sa gitna ng digmaan. Ang bawat tibok ay tila isang munting tinig na nagsasabing, "Inay, narito pa ako. Lumalaban ako." Napakit ng mahigpit si Trina habang ang mga luha ay tuluyang dumaloy mula sa kanyang mga mata, bumabasa sa kanyang mga pisngi at tumutulo sa unan. Ang golden moment na iyon, ang marinig na buhay ang kanyang anak sa kabila ng lahat ng karahasang naranasan niya, ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang gamot. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa pakikipaglaban. Stable ang fetal heart rate, pero kailangan nating pigilan ang contractions. Masyado pang maaga, Trina. 7 buwan pa lang. Ang paliwanag ni Gabriel habang inaayos ang IV line sa kamay ng dalaga. Ang kanyang mga mata, bagaman pagod, ay punong-puno ng determinasyon na protektahan ang 2 buhay na nasa kanyang harapan. Nang medyo kumalma na ang sitwasyon at tanging ang mahinang ugong ng mga kagamitan sa loob ng ER ang naririnig, dahan-dahang lumapit si Gabriel sa tabi ni Trina. Inalis niya ang kanyang surgical mask,
Inilalantad ang isang mukhang puno ng pait at galit na pilit niyang itinatago sa kanyang mga pasyente. Nakausap ko na ang security, Trina. Wala na ang kapatid mo rito. Pinapaalis ko na rin ang sinasabi nilang lalaking naniningil. Ang mahinang sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagpipigil. Huwag mo na silang hayaang lumapit sa iyo muli. Hindi lang ito tungkol sa pera o sa dangal mo. Buhay na ng anak mo ang nakataya rito, tumiin si Trina sa mga mata ni Gabriel. Nakita niya roon ang isang pakiusap na hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong may malasakit sa kanyang kaligtasan. Ngunit sa likod ng malasakit na iyon, may isang katanungang nanatiling nakabitin sa hangin. Isang katanungang alam ni Trina na kailangan niyang sagutin bago maging huli ang lahat. Paano nga ba lalayo sa isang pamilyang itinuturing ang iyong pagdurusa bilang puhunan kung ang bawat hakbang mo palayo ay tila pagpunit sa sarili mong pagkatao? At hanggang kailan mananatiling nakatayo si Trina bago siya tuluyang mawasak ng mga taong dapat ay kanyang kanlungan? Sa paglam ng gabi, ang silid ni Trina sa ospital ay binalot ng isang uri ng katahimikan na hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi ng pagkakataon para sa masusing pag-iisip. Ang tanging liwanag na nagmumula sa labas ng bintana ay ang malamlam na buwan na sumisilip sa pagitan ng mga gusali ng Maynila. Sa ilalim ng liwanag na ito, nakaupo si Trina sa kanyang kama. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malambot na unan habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa bilog ng kanyang tiyan. Ang bawat munting galaw sa loob ay tila isang mensahe. Isang paalala na ang kanyang katawan ay hindi na lamang kanya, kundi isang kuta na dapat niyang panatilihing matatag. Kinuha niya ang kanyang lumang bag na nasa tabi ng kanyang higaan. Inilabas niya ang ilang mga gusot na papel at ang kanyang cellphone na kanina patahimik. Sa screen ng telepono, nakita niya ang sunod-sunod na mensahe mula kay Arturo at Emilia. Ang mga salitang walang utang na loob, sumpa ng magulang at perang pambayad sa utang ay tila mga lason na nakasulat sa digital na anyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na naramdaman ni Trina ang datiin nakakapanghina na takot. Ang bawat insulto ay naging isang panggatong sa apoy ng kanyang determinasyon. Hindi ko nahahayaang maging biktima ka rin, anak. Bulong niya sa dilim. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng paninindigan. Inabot niya ang isang maliit na folder na ibinigay sa kanya ni Mila kaninang hapon. Sa loob nito ay ang mga kopya ng mga resibo ng lahat ng perang ipinadala niya sa kanyang pamilya sa loob ng 10 taon. Mga medical record na nagpapatunay na siya ang nagbayad ng lahat ng gamot ni Arturo at ang dokumentong nagpapatunay ng peking pirma sa deed of sale. Ang bawat papel ay tila isang piraso ng baluti na dahan-dahan niyang isinusuot. Isang partikular na sulat ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang liha mula kay Arturo noong nakaraang buwan na puno ng mga maling baybay at mga salitang humihingi ng awa na sinasabing siya ay mamamatay na kung hindi makakatanggap ng pera. Dahan-dahang hinawakan ni Trina ang papel. Naramdaman niya ang magaspang na texture nito sa kanyang mga daliri. Sa halip na itago, sinimula niyang punitin ang sulat. Ang tunog ng mga hibla ng papel na naghihiwalay ay tila isang simbolo ng pagkalagot ng huling tali na nagbubuklod sa kanya sa kasinungalingan ng kanyang ama. Ang bawat maliit na piraso na nahuhulog sa sahig ay tila mga talulot ng isang tuyong bulaklak na tuluyan ng namatay. Habang naglilinis siya ng kanyang inbox upang humanap pa ng ebidensya, isang forwarded message mula sa dating cellphone ni Emilia ang kumuha ng kanyang pansin. Ibinigay ito sa kanya ng isang dating kapitbahay na nakabili ng lumang unit ng kanyang madrasta, hindi alam na may mga mensaheng hindi nabura. Binuksan niya ang message thread at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Huwag kang mag-alala, Valerio. Ang lupa sa Bulacan ay simula pa lang. Kapag naisilang nga niya ang bata, gagamitin natin ang certificate ng panganganak para kumuha ng panibagong loan sa pangalan niya. Hindi niya malalaman dahil masyado siyang abala sa pagiging ina.
Siguraduhin mo lang na hindi siya makakahadlang sa buyer na kausap natin. Ang bawat salita ay tila isang malamig na hampas ng katotohanan. Hindi lang pala lupa ang ninakaw sa kanya. Balak din nilang nakawin ang kanyang pagkatao bilang isang ina at ang kinabukasan ng kanyang anak bago pa man ito makahinga ng sarili. Ang pagtataksil ay hindi lamang dala ng kahirapan, kundi ng isang sistematikong kasamaan na binuo ng mga taong itinuturing niyang pamilya. Nanginginig ang mga kamay ni Trina habang tinititigan ng screen. Ang kanyang paningin ay nagdilim sa tindi ng galit na hindi pa niya kailanman naramdaman. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang puso ay tuluyang natunaw. Isang malalim at madilim na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na hinding-hindi na niya babawiin. Dahan-dahan niyang itinabi ang telepono at muling humiga. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakadilat, nakatingin sa kisame, habang ang bawat segundo ay tila isang hakbang patungo sa isang bagong bukas. Alam niyang sa paglabas niya sa ospital na ito, hindi na siya ang dating Trina na madaling saktan. Handa na ako, ang tanging naisip niya, habang ang unang silay ng liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimulang gumuhit sa abot tanaw, hudyat ng isang laban na hindi na niya uurungan. Sa ilalim ng makukulay na banderitas na nagsasayaw sa ihip ng mahalumigmig na hangin, ang buong barangay ay balot ng ingay at katuwaan para sa taonang pista. Ang amoy ng inihaw na karne at ang masayang himig ng musika mula sa mga dambuhalang speaker sa kalsada ay tila isang malupit na biro para kay Trina. Nakatayo siya sa tapat ng kanilang lumang gate, ang kanyang kamay ay protektadong nakapatong sa kanyang tiyan, habang ang bawat masayang hiyawan ng mga tao sa paligid ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang pandama. Napakawalang puso mong anak! Sa gitna ng pista, sa harap ng maraming tao, nagagawa mong talikuran ang iyong ama na nagpalaki sa iyo. Ang boses ni Emilia ay matining at malakas. Sadyang ipinaririnig sa mga kapitbahay na nooy nag-uumpisa ng mag-usisa. Nakatayo ang kanyang madrasa sa gitna ng kalsada, ang kanyang mga kamay ay nasa baywang, at ang kanyang mukha ay balot ng isang pekeng pait na tila dinalubhasa sa loob ng maraming taon ng panlilinlang. Sa likuran niya, nakaupo si Arturo sa isang lumang silya, nakayuko at tila isang kawawang matanda na pinabayaan ng sariling dugo. Naramdaman ni Trina ang pamumuo ng pawis sa kanyang no. Ang init ng sikat ng araw ay hindi kasing hapdi ng mga tinging ibinabato sa kanya ng mga taong dati niyang itinuturing na kakilala. Ang hiya, ang lason na laging ginagamit ng kanyang pamilya upang pasunurin siya, ay muling ibinuhos sa kanyang harapan. Nais niyang sumigaw. Nais niyang ilabas ang lahat ng dokumentong nagpapatunay ng kanilang mga kasalanan. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng tuyong buhangin. Tita Emilia, please, pumasok tayo sa loob. Huwag nating gawin itong palabas para sa ibang tao. Ang mahinang pakiusap ni Trina, pilit na pinapanatili ang dignidad sa kabila ng panginginig ng kanyang mga tuhod. Bakit? Natatakot ka bang malaman nila ang katotohanan? Na ang isang Trina Daumos, ang akala nila ay huwarang anak, ay hinahayaan ng kanyang ama na mamatay sa gutom habang siya ay nagpapakasarap sa pera ng ospital. Ang patuloy na pagsigaw ni Emilia, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Tingnan niyo siya. Tingnan niyo ang anak na itinakwil ang sariling pamilya dahil lamang sa kaunting yaman. Huminga ng malalim si Trina. Sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang bumagsak ang kanyang mga balikat. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Emilia, pagkatapos ay kay Arturo na nananatiling nakayuko. Sa loob ng kanyang dibdib, ang pader ng takot ay tuluyan ng gumuho, pinalitan ng isang matigas at malamig na determinasyon. Hindi siya umiyak. Hindi niya binigyan ang mga manonood ng luha na kanilang inaasahan. Sa halip, ang kanyang paningin ay naging kasing talas ng kidlat, isang tahimik na pagpapakita ng kanyang bagong nahanap na lakas. Kung ang pagprotekta sa anak ko mula sa inyo ay nangangahulugang pagiging walang utang na loob, tatanggapin ko yon. Ang mahinahon, ngunit matatag na sabi ni Trina.
Ang bawat salita ay binitawan niya ng may sapat na diin upang marinig ng mga nasa malapit. Tapos na ang panahon na ang katahimikan ko ang nanpapakain sa inyo. Biglang tumayo si Arturo mula sa kanyang silya. Ang kanyang dating maamong anyo ay naglaho, pinalitan ng isang mukhang puno ng poot at paghihigante. Humakbang siya pasulong. Ang kanyang mga daliri ay nakaturo sa mukha ni Trina, habang ang bawat ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na. Huwag kang masyadong kampante, Trina. Ang boses ni Arturo ay naging isang madilim na bulong na tanging silang dalawa lamang ang makakarinig sa gitna ng ingay ng pista. Dahil sa yabang mo, dapat mong malaman na wala ka ng babalikang bahay. Ibinenta ko na ang bahay na ito at ang lupang kinatatayuan nito sa isang buyer kahapon. Sa susunod na linggo, kailangan nyo nang umalis, ikaw at ang anak mo. Wala kang mapupuntahan, Trina. Wala. Ang mundo ni Trina ay tila biglang gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bahay na ito, ang kaisa-isang lugar kung saan nararamdaman pa niya ang alaala ng kanyang tunay na ina, ay kinuha na rin sa kanya. Ang bawat sulok ng gusaling iyon na naging saksi sa kanyang pagtitiis ay tuluyan ng ipinagpalit sa mabilis na salapi. Naiwan si Trina na nakatayo sa gitna ng masayang pista. Isang nag-iisang figura ng kalungkutan habang ang mga banderita sa itaas ay patuloy na nagsasayaw sa hangin. Tila pinagtatawanan ang kanyang kawalan ng masisilungan. Sa ilalim ng malawak na kalangitan kung saan ang mga bituin ay tila mga hiyas na nakakalat sa madilim na pelus, nakatayo si Trina sa roof deck ng ospital. Ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ay humahaplos sa kanyang buhok. Tila pilit na tinatangay ang bigat ng balitang wala na siyang bahay na babalikan. Ang ingay ng lungsod sa ibaba ay naging isang malabong ugong, malayo sa ingay ng kanyang sariling isipan na punong-puno ng pangamba. Masyadong malamig ang hangin dito para sa isang pasyenteng kailangan ng sapat na pahinga. Hindi na kailangang lumingon ni Trina upang malaman kung sino ang dumating. Ang mahinahon at baritonong boses ni Dr. Gabriel ay sapat na upang bahagyang kumalma ang kanyang nagkakagulong damdamin. Lumapit ang doktor at tumayo sa tabi niya. Ang mga mata nito ay nakatanaw din sa malayo, sa mga ilaw ng Maynila na tila hindi natutulog. Minsan po, Dok, mas madaling harapin ang lamig ng hangin kaysa sa lupit ng katotohanan. Mahinang tugon ni Trina. Ang kanyang boses ay tila isang mitsang malapit ng maubos. Huminga ng malalim si Gabriel. Sa unang pagkakataon, nakita ni Trina ang isang bahid ng lungkot sa mga mata ng doktor na laging tila matatag. Akala ng marami, ang mga doktor ay laging nasa maayos na kalagayan dahil kami ang nagpapagaling. Pero ang totoo, Trina, may mga sugat na hindi kayang tahiin ng anumang sinulid at may mga sakit na walang katapat na gamot. Lumingon si Trina, nakikinig sa bawat salitang binibitawan ni Gabriel. Ikinuwento ng doktor ang kanyang nakaraan. Isang pamilyang nawasak hindi dahil sa kakulangan ng pera, kundi dahil sa labis na pagkagahaman dito. Isang kapatid na namatay dahil sa kapabayaan ng isang amang, mas inuuna ang sariling luho kaysa sa kaligtasan ng pamilya. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang salamin na nagpapakita ng sariling pagdurusa ni Trina. Kaya nang makita-kita, Trina, nakita ko ang sarili ko. Nakita ko ang batang Gabriel na pilit na isinasalba ang isang barkong matagal na palang may butas. Pagpapatuloy ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-alala. Hindi kasalanan ang bumitaw. Kung ang tanging pinanghahawakan mo ay ang talim ng kutsilyong sumusugat sa iyo. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, dahan-dahang iniabot ni Gabriel ang kanyang kamay. Hindi ito isang mabilis na pagkilos, kundi isang maingat at magalang na pag-aalok ng suporta. Naramdaman ni Trina ang init ng palad ng doktor nang maglapat ang kanilang mga kamay. Ang magaspang, ngunit malambot na balat ni Gabriel ay tila isang angkla na nagbibigay sa kanya ng katiyakan sa gitna ng naggangalit na dagat. Iyon ang kanilang golden moment, isang sandali ng tahimik na ugnayan sa ilalim ng liwanag ng buwan, kung saan ang sakit ng nakaraan
ay natunaw sa init ng kasalukuyan. Salamat, Gabriel! Bulong ni Trina. Sa unang pagkakataon ay hindi na Doc ang tawag niya rito. Ang paggamit sa kanyang pangalan ay tila isang tulay na nag-ugnay sa kanilang dalawang sugatang kaluluwa. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na nabasag nang sumapit ang sumunod na umaga. Pagbalik ni Trina sa kanyang pansamantalang matutuluyan, isang hindi inaasahang tanawin ang sumalubong sa kanya. Dalawang lalaki na kauniporme ng pulis ang nakatayo sa harap ng kanyang pintuan, kasama si Arturo na nakaupo sa isang silya, may hawak na panyo sa kanyang mga mata at nagkukunwaring humihikbi. Miss Trina Daumos? Tanong ng isang pulis habang inilalabas ang isang dokumento. Naparito kami dahil sa reklamo ng abandonasyon at hindi pagbibibay ng suportang pinansyal na isinampa ng iyong ama, si Ginoong Arturo Daumos. Ayon sa batas, may obligasyon kang kalingain ng iyong magulang na may sakit at walang kakayahang suportahan ang sarili. Ang mundo ni Trina ay tila biglang tumigil. Ang kanyang sariling ama, ang lalaking kumuha ng kanyang lupa at bahay, ay ginagamit na yon ang mismong batas upang igapo siya sa isang kasalan ng hindi niya kailanman ginawa. Ang mga mata ni Arturo na sumilip mula sa likod ng kanyang panyo ay walang bakas ng luha, kundi isang mapanuyang ningning ng tagumpay. Naramdaman ni Trina ang mabilis na pagpintig ng kanyang puso sa kanyang lalamunan. Habang ang mga pulis ay naghihintay ng kanyang paliwanag, isang katanungan ang umalingaw sa kanyang isipan. Paano mo lalabanan ang batas kung ang mismong katarungan ay tila panig sa mga taong sumisira sa iyong buhay? Wala akong ibang hiling, kundi ang kaunting kalinga mula sa sarili kong anak. Pinag-aral ko siya. Iginapang ang buhay niya, pero ngayon ay tila basura na lamang ako sa kanyang paningin. Ang boses ni Arturo ay basag, puno ng kunwaring pait habang nakaupo sa gitna ng maliit na opisina ng barangay. Ang bawat salita niya ay sinasabayan ng marahang pagpunas ng panyo sa kanyang mga mata, isang sining ng pag-arte na dinalubhasa niya sa loob ng maraming taon. Sa harap ng mga opisyal ng barangay at dalawang pulis, si Arturo ang larawan ng isang amang tinalikuran at inapi. Nakatayo si Trina sa tapat niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa gilid ng mesa. Ang bigat ng kanyang 7 buwang tiyan ay tila lalong sumisidi sa bawat kasinungalingang lumalabas sa bibig ng kanyang ama. Ang malamig na buga ng electric fan sa sulok ay hindi sapat upang pawiin ang init na nagmumula sa kanyang dibdib. Isang apoy ng galit na hinaluan ng matinding pagkadismaya. Miss Daumos, ayon sa ating batas, may obligasyon ang mga anak na suportahan ang kanilang mga magulang, lalo na kung sila ay may sakit at walang kakayahang kumita. Ang sabi ng barangay captain, ang boses nito ay puno ng seryosong tono. Kung mapapatunayan na sadyang pinababayaan mo ang iyong ama, maaari kang humarap sa kaukulang demanda. Huminga ng malalim si Trina. Naramdaman niya ang mabilis na pagpintig ng kanyang puso sa kanyang mga daliri. Tumingin siya kay Arturo at sa isang saglit, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang luha sa mga mata ng kanyang ama, kundi isang mapanuyang ningning na tila nagsasabing, "Wala kang takas sa akin." Obligasyon, Kapitan? Ang boses ni Trina ay mahinahon, ngunit may talim ng isang punyal. Ang obligasyon ba ay isang daan na para sa anak lamang? Paano naman ang obligasyon ng isang ama na protektahan ang kanyang anak sa halip na nakawan ito ng kinabukasan? Dahan-dahang binuksan ni Trina ang folder na dala niya. Ang kaluskus ng mga papel sa ibabaw ng mesa ay bumasag sa katahimikan ng silid. Inilatag niya ang bawat dokumento ng may matinding diin. Mga resibo ng padala mula sa bangko sa loob ng 10 taon. Mga biling ng ospital na siya ang nagbayad. At ang pinakamahalaga, ang record ng mga utang ni Arturo sa kasino na binayaran niya para lamang hindi ito makulong. Narito ang lahat, Kapitan, ani Trina. Ang bawat salita niya ay tila isang bala na tumatama sa pader ng kasinungalingan ni Arturo. Sa loob ng 1 dekada, ako ang naging alkansya ng pamilyang ito. Hindi ako nagkulang. Ang totoo,
Ako ang biktima rito. Ninakawan ako ng sariling ama ng lupa at bahay. At ngayon, pati ang karapatan kong maging ina ng payapa ay nais niyang nakawin. Natigilan ng mga opisyal habang sinusuri ang mga dokumento. Ang pagbabaliktad ng sitwasyon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na dula ni Arturo. Ngunit bago pa man makapagsalita ang kapitan, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Isang matandang babae ang pumasok, may bitbit na isang lumang envelope at may mukhang puno ng determinasyon. Siya si Aling Cora, ang matagal ng kapitbahay at lihim na saksi sa lahat ng pagdurusa ni Trina mula pa noong bata ito. Hindi lamang pera ang ninakaw ni Arturo sa batang ito. Ang boses ni Aling Cora ay matatag, pumupunit sa huling hibla ng pag-asa ng kanyang ama. Dala ko rito ang katotohanang matagal nang itinago ni Arturo. Ang lihim kung paano niya pinahirapan at pinagnakawan ang yumaong ina ni Trina bago ito pumanaw. Arturo, tapos na ang pananakot mo. Ang bawat mata sa loob ng silid ay napabaling sa matanda. Si Arturo ay biglang namutla. Ang kanyang mga kamay na kanina ay maayos na nakahawak sa panyo ay nagsimulang manginig ng totoo. Isang matinding kaba ang bumalot sa silid, isang pakiramdam na ang isang madilim na lihim ay malapit ng mabunyag. Isang lihim na magpapabago sa kapalaran ni Trina habang buhay. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Aling Cora ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa loob ng mainit at masikip na opisina ng barangay. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang makapal na kumot kung saan tanging ang mahinang pag-ikot ng lumang electric fan ang nagbibigay ng kaunting ingay. Arturo, hindi mo na maikakaila ito. Hawak ko ang mga sulat at medical records ni Rosa. Ang boses ni Aling Cora ay hindi nang hinig, bagkus ay naging matalim at puno ng panunumbat. Noong mga huling araw ng asawa mo, imbes na ipambili ng gamot ang perang itinabi niya para kay Trina, kinuha mo ito. Hinayaan mong magdusa si Rosa sa sakit habang ikaw ay nagsasaya sa sabungan. At ang masama pa, pinapirma mo siya sa mga dokumento ng lupa habang wala na siya sa tamang isip. Dahan-dahang napalingon si Trina sa kanyang ama. Ang kanyang paningin ay tila nagkaroon ng sariling buhay, nakatitig sa mga kamay ni Arturo na ngayon ay hindi na mapigilan ang paninginig. Ang imahe ng kanyang ama bilang isang kawawang matanda ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang halimaw na matagal lang naninirahan sa loob ng kanilang tahanan. Ang bawat sakripisyo ni Trina, ang bawat pagtitiis niya sa loob ng 36 na taon ay tila naging isang malaking biro. Tay, totoo ba? Ang bulong ni Trina ay tila isang hangin na naghahanap ng puwang sa isang saradong silid. Hindi makatingin si Arturo ng diretsyo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Trina ang tunay na takot sa mga mata ng kanyang ama. Hindi takot na mamatay, kundi takot na mabunyag ang kanyang tunay na anyo sa harap ng maraming tao. Ang kapangyarihang moral na laging ginagamit ni Arturo upang igapos si Trina sa utang na loob ay tuluyan ng naglaho. Sa sandaling iyon, ang golden moment ay naganap. Si Arturo ang unang umiwas, ang unang gumuho, habang si Trina ay nanatiling nakatayo ng matuwid, tila isang kuta na hindi na kayang buwagin ng anumang bagyo. Miss Daumos, mukhang may sapat na basehan para hindi lamang ibasura ang reklamo laban sa'yo, kundi para magsampa rin ng kasong falsification of documents at grave abuse laban sa iyong ama. Ang sabi ng barangay captain. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadiskaya habang tinitingnan si Arturo. Ngunit hindi pa natatapos ang karma sa hapong yon. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isa pang pulis, hingal na hingal, at may dalang balita na tila huling pako sa kabaon ng pamilya Daumos. Kapitan, may ulat mula sa presinto. Si Valerio Daumos ay kasalukuyang nasa kustodya na. Nahuli siya sa isang buy-bust operation sa kabilang barangay.
At natuklasan din na siya ang nasa likod ng nakawang naganap sa warehouse ng ospital kamakailan. Ang bawat salita ay tila isang malakas na hampas sa pagkatao ni Arturo. Napasandal siya sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang kaisa-isang anak na lalaki na palagi niyang pinapaboran, ang dahilan kung bakit niya pinagnakawan ang sariling anak na babae, ay ngayon ay haharap sa rehas ng banyera. Naramdaman ni Trina ang isang kakaibang pakiramdam, isang halo ng pait at kalayaan. Ang lahat ng ginalit niyang emosyon ay tila nagkakaisa upang palayain siya mula sa tanikala ng kanyang pamilya. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang matinding sensasyon ang biglang gumuhit mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang puson. Isang mainit na likido ang dahan-dahang dumaloy sa kanyang mga binti, nababasa ang kanyang suot na palda at bumubuo ng isang mansa sa sahig. Ang kanyang hininga ay biglang naging mababaw, at ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging kasing lakas ng isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang baby... Ang tanging na ibulong ni Trina habang ang kanyang kamay ay mahigpit na napahawak sa gilid ng mesa. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay isang pisikal na pagpunit na tila ba ang kanyang katawan ay nagpapasya ng ilabas ang bagong buhay sa gitna ng kaguluhang ito. Trina! Ang sigaw ni Aling Cora habang mabilis na inaalalayan ang dalaga. Ang bawat segundo ay naging mahalaga. Habang si Arturo ay nanatiling tulala sa kanyang kinauupuan, si Trina ay dahandang napaluhod. Ang kanyang mukha ay namimilipit sa tinde ng contractions. Masyado pang maaga. 7 buwan at kalahati pa lamang. Sa gitna ng kanyang paghihirap, ang tanging naisip ni Trina ay ang munting buhay sa loob. Ang batang hindi pa man naisinisilang ay nakikipaglaban na rin para sa kanyang kalayaan. Ang bawat sandali sa loob ng sasakyang nagmamadali patungo sa ospital ay tila isang habambuhay na paghihintay para kay Trina. Ang lamig ng pawis na namumuo sa kanyang noo ay sumasalamin sa tindi ng sakit na humahagupit sa kanyang katawan. Isang hapdi na hindi lamang nanggagaling sa kanyang puson, kundi tila humahatak sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Aling Cora. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela ng damit ng matanda habang pilit niyang pinipigilan ang isang pagsigaw na nais kumawala sa kanyang tuyong lalamunan. Sa gitna ng kanyang paghihirap, ang imahe ni Arturo na naiwang tulala sa barangay hall ay tila isang malabong anino na unti-unting naglalaho. Ang lahat ng galit, ang lahat ng pait, at ang lahat ng tanikala ng utang na loob ay natunaw sa harap ng isang mas malaking laban, ang laban para sa buhay ng kanyang anak. Ang bawat kontraksyon ay tila isang malakas na hampas ng alon sa isang mabuhay na pampang. Bawat isa ay mas matindi, mas malupit, at mas mapangahas kaysa sa nauna. Nang bumukas ang mga pinto ng emergency room, ang amoy ng luma at bagong gamot ay muling sumalubong sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang nurse na mag-aalaga, kundi ang pasyenteng nag-aagaw buhay ang pag-asa. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang nagmamadaling manghakbang ni Dr. Gabriel. Ang mukha ng doktor ay balot ng matinding konsentrasyon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Trina. Tila ba sa buong mundo ay silang dalawa lamang ang naroroon. Trina, narito na ako. Huwag kang bibitaw. Huminga ka para sa akin, para sa baby. Ang boses ni Gabriel ay tila isang matatag na angkla sa gitna ng nadangalit na bagyo. Ang kanyang haplos sa kamay ni Trina ay hindi lamang medical na pagsusuri, kundi isang tahimik na pangako ng proteksyon. Sa loob ng delivery room, ang bawat segundo ay naging kasing bagal ng patak ng tubig mula sa isang sirang gripo. Ang liwanag sa kisame ay masyadong masilaw, at ang tunog ng sarili niyang mabilis na paghinga ay tila isang tambol na nagbabadya ng isang huling pagsisikap. Nararamdaman ni Trina ang pag-agos ng kanyang lakas. Ang bawat pag-ire
ay tila pagpunit sa kanyang sariling laman. Ngunit sa tuwing titingin siya sa mga mata ni Gabriel, nakikita niya ang isang liwanag na nagbibigay sa kanya ng dahilan upang magpatuloy. Lalabas na siya, Trina. Isa pa. Para sa kalayaan nyo. Ang paghimok ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa halong kaba at determinasyon. Isang matinding hapdi, isang pakiramdam ng ganap na pagkawala. At pagkatapos ay isang biglaang kaan ang naramdaman ni Trina. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tumagal lamang ng ilang saglit bago ito bumasag ng isang munti, matinis at bago pang tinig. Hindi ito isang onomatopiya, kundi ang unang awit ng tagumpay, ang iyak ng isang sanggol na 7 buwan at kalahati pa lamang ay marunong na kung paano lumaban sa mundo. Isang munting himala ang inilapag sa dibdib ni Trina, ang init ng balat ng kanyang anak. Ang munting galaw ng mga daliri nito ay tila isang banal na haplos na nagpatahimik sa lahat ng bagyo sa kanyang puso. Ang bawat luhang dumadaloy sa pisngi ni Trina ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng wagas na pasasalamat. Pinangalanan niya itong liwayway, ang bukang liwayway na tumapos sa kanyang mahabang gabi. Ngunit sa labas ng pintuan ng delivery room, ang realidad ng kanyang nakaraan ay hindi pa tuluyang lumilisan. Habang inilalabas ang isang stretcher mula sa kabilang ward, nakita ni Gabriel ang isang pamilya na figura na pilit na kumakawala sa hawak ng 2 pulis. Si Valerio, na dinala sa ospital dahil sa isang sugat na nakuha sa buy-bust operation, ay nagsisisigaw, pilit na tinatawag ang pangalan ni Trina upang humingi ng tulong at pera para sa kanyang piyansa. Ang eksena sa waiting room ay tila isang malupit na kabalintunaan. Sa loob, isang bagong buhay ang nagsisimula ng may pag-asa. Sa labas, ang mga labi ng isang pusakal na buhay ay tuluyan ng kinakaladkad ng batas. Ang tunog ng mga posas na naglalapat ay tila isang pinal na tuldok sa isang kabanata ng buhay ni Trina na hindi na niya muling babalikan. Ang bawat sinag ng araw na tumatago sa bintana ng silid ni Trina ay tila mga daliri ng liwanag na nagpapahid sa madidilim na bahagi ng kanyang alaala. 3 araw na ang nakalilipas, simula ng isilang si Liwayway. At kahit nasa loob pa ng incubator ang munting sanggol, ang bawat balita ng paglakas nito ay tila isang matamis na awit sa pandinig ni Trina. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang higaan, maingat na sinusuklay ang kanyang buhok habang ang katahimikan ng silid ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataong damhin ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Ngunit ang katahimikang iyon ay pansamantalang naglaho nang marinig niya ang mabibigat at tila nag-aalalang mga hakbang sa labas na kanyang pinto. Hindi na kailangang magtanong ni Trina. Alam ng kanyang puso ang bigat ng presensya ng taong iyon. Dahan-dahang bumukas ang pinto at tuon, sa pagitan ng liwanag at anino, nakatayo si Arturo. Mas lalo itong tumanda sa paningin ni Trina. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang suot na barong ay gusot-gusot at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng kagalakan para sa kanyang apo, kundi bakas lamang ng isang desperadong pangangailangan. Trina, anak, ang boses ni Arturo ay nanginghinig. Isang tunog na dati ay nagpapakaba kay Trina, ngunit na yon ay tila isang gasgas na plaka na lamang. Ang kuya mo, si Valerio, kailangan niya ng piyansa. At ang mga gamot ko, naubos na. Wala kaming matuluyan, Trina. Ipinagtabuyan kami ng buyer ng bahay dahil hindi namin mailabas ang mga gamit. Tumingin si Trina sa kanyang ama nang walang halong galit. Ngunit wala ring halong awa. Ang kanyang mga mata ay naging kasing linaw ng salamin. Sumasalamin sa lahat ng taon ng pagtitiis na ngayon ay tapos na. Hindi siya tumayo. Nanatili siyang nakaupo ng matuwid. Ang kanyang mga kamay ay payapang nakapatong sa kanyang kandungan. Tay, dinalhan kita ng aros kaldo noong huling gabi sa ospital. Iyon ang huling pagkakataon na ibinigay ko ang puso ko bilang anak niyo. Ang mahinahong sabi ni Trina. Ang bawat salita ay may timbang ng isang pinal na hatol. Ngunit ang narinig ko
ay ang plano niyong nakawan pati ang anak ko. Ang lupang pamana ni nanay, ang bahay na naging saksi ng paghihirap niya, lahat yon ay kinuha niyo na. Wala nang natitira sa akin para sa inyo. Anak, magulang mo pa rin ako. Utang mo sa akin ang buhay mo. Ang huling hirit ni Arturo, pilit na ginagamit ang luma at kalawanging tanikala ng utang na loob. Dahan-dahang kinuha ni Trina ang isang maliit na sobre mula sa kanyang drawer. Inilabas niya ang isang dokumento, ang listahan ng lahat ng perang na ibigay niya, ang mga resibo ng paghihirap, at ang kopya ng demanda para sa falsification of documents na isinampa ni Aling Cora at ng abogado ni Gabriel. Sa harap ni Arturo, dahan-dahang pinunit ni Trina ang papel. Ang bawat pagpunit, ang bawat hibla ng papel na naghihiwalay Ay tila tunog ng paglaya ng kanyang kaluluwa mula sa isang madilim na kulungan. Bayad na ako, tatay. Higit pa sa sapat ang naibayad ko sa buhay na ibinigay nyo. Ang boses ni Trina ay hindi na nanginghinig. Ang natitirang buhay ko at ang buhay ng anak ko ay hindi na sa inyo. Huwag na kayong babalik. Huwag nyo na kaming hahanapin. Tumalikod si Trina at tumingin sa bintana, sa direksyon kung nasaan ang NICU, kung nasaan ang kanyang kinabukasan. Narinig niya ang mabibigat na hakbang ni Arturo palayo, ang dahan-dahang paglapat ng pinto na tila isang pinal na tuldok sa isang mahabang kabanata ng pagdurusa. Walang onomatopiya, walang malakas na pagsasara, kundi ang unti-unting paglaho ng presensya ng kanyang ama sa kanyang buhay. Isang sandali pa, pumasok si Gabriel sa silid. Hindi ito nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatanong kung maayos lang ba ang dalaga. Lumapit siya kay Trina at inilapag ang isang susi sa ibabaw ng lamesa. Ang susi sa isang maliit na apartment malapit sa ospital, isang lugar na ligtas at malayo sa anino ng tundo. Naramdaman ni Trina ang init ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay luha ng wagas na pasasalamat. Ang bawat hibla ng kanyang puso ay tila dahan-dahang naghihilom, habang ang pangako ng isang bagong simula ay tila isang liwanag na unti-unting pumupuno sa buong silid. Ang bawat sinag ng araw na tumatama sa puting tela ng binyag ni Liwayway ay tila isang pagbabasbas mula sa langit. Isang taon na ang lumipas, simula nang ang katahimikan ng gabi sa ospital ay mabasag ng unang iyak ng munting sanggol. At ngayon, ang bakura ng bagong apartment ni Trina ay puno ng halimuyak ng sariwang sampaguita at ang tamis ng katuwaan. Ang bawat dekorasyong kulay rosas at puti na sumasayaw sa ihip ng hangin ay tila mga bandila ng tagumpay. Isang tagumpay na hindi nakuha sa dahas, kundi sa tibay ng loob at pagpapatawad sa sarili. Nakatayo si Trina sa gitna ng kanyang mga bisita. Suot ang isang simpleng bestidong puti na nagpapakita ng kanyang mas malusog at mas payapang anyo. Wala na ang mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Wala na ang bigat sa kanyang mga balikat. Sa kanyang tabi ay sina Mila at Joy, ang kanyang Jaidin Tuchon o piniling pamilya, na hindi kailanman bumitaw sa kanyang kamay noong mga panahong tila lulubog na ang kanyang barko. Trina, tingnan mo ang anak mo. Napakaganda, parang ang nanay niya. Ang nakangiting sabi ni Mila habang inaayos ang munting korona ng bulaklak sa ulo ni Liwayway. Ngumiti si Trina, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Salamat, Mila. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko natuklasan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kung magkano ang maibibigay mo, kundi sa kung gaano kakahanda na protektahan ang iyong kapayapaan. Sa gitna ng handaan, dahan-dahang lumapit si Dr. Gabriel. Hindi na siya nakasuot ng kanyang puting gown, kundi isang maayos na polo na nagpapatingkad sa kanyang pagiging malumanay. Karga-karga niya si Liwayway at ang bata ay tila komportableng-komportable sa kanyang mga braso. Ang munting kamay nito ay nakahawak sa kuwelyo ng doktor. Ang tanawing iyon, ang lalaking nagligtas sa kanila at ang batang naging simbolo ng kanyang bagong simula ay nagpadama kay Trina ng isang uri ng kilig
na hindi niya akalaing mararamdaman pa niya sa buhay na ito. Siguradong magiging matapang na babae si Liwayway, gaya ng kanyang ina. Bulong ni Gabriel nang tumayo siya sa tabi ni Trina. Ang kanilang mga balikat ay bahagyang nagkadikit, isang simpleng haplos na nagpadala ng init sa buong katawan ni Trina. Salamat sa lahat, Gabriel. Hindi lang sa pagligtas sa amin, kundi sa pagtuturo sa akin na karapat-dapat din akong mahalin at alagaan. Tugon ni Trina. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Tumingin si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pangakong hindi na kailangan pang bigkasin. Hindi pa tapos ang ating paglalakbay, Trina. Marami pa tayong bukang liwayway na pagsasaluhan. Sa labas ng gate ng kanilang maliit na selebrasyon, isang matandang lalaki ang nakatayo sa lilim ng isang puno ng mangga. Si Arturo, na ngayon ay balot ng maruming damit at may mukhang puno ng pait at pagsisisi, ay nakatingin sa malayo. Nakita niya ang tawa ni Trina, ang saya ng kanyang apo na hindi man lang niya nayakap, at ang pamilyang binuo ng kanyang anak na wala siyang bahagi. Naramdaman ni Arturo ang bigat ng karma, isang kalungkutan na siya mismo ang humukay para sa sarili niya. Napansin ni Trina ang figura sa labas, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natakot o nagalit. Dahan-dahan siyang lumingon at muling itinuon ang kanyang pansin sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang kanyang pagpili na wag nang lumingon ay hindi isang gawa ng pot, kundi isang gawa ng ganap na paglaya. Ang pinto ng kanyang puso para sa mga taong sumira sa kanya ay tuluyan na niyang isinara upang magkaroon ng sapat na puwang para sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa buong paligid, naramdaman ni Trina ang munting sipa ng katuwaan sa kanyang dibdib. Hawak ang kamay ni Gabriel at pinagmamasdan ang munting liwayway. Alam ni Trina na ang bawat sugat ng nakaraan ay naging mga pilat na lamang na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang survivor. Ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa pagbabayad ng utang, kundi tungkol sa pag-aani ng pag-ibig. Isang bagong kabanata ang nagsisimula, at sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng panulat. Ang pamamaalam ng araw sa abot-tanaw ng Maynila ay hindi na nagdadala ng pangamba para kay Trina, kundi isang tahimik na pangako ng pamamahinga. Sa loob ng isang maaliwalas na silid sa ospital, inaayos niya ang mga natitirang papeles sa kanyang mesa. Sa labas ng kanyang pinto ay may nakasabit na isang maliit na karatula na gawa sa kahoy, kung saan nakaukit ang mga salitang kanlungan ni Liwayway, isang programa na kanyang itinatag kasama ni Gabriel at ng kanyang mga kaibigan upang magbigay ng libreng, legal at emosyonal na tulong sa mga babaeng nagiging biktima ng pang-aabusong pinansyal ng sarili nilang pamilya. Habang nagliligpit, isang pasyente na may mga matang puno ng luha at pag-aalinlangan ang nagtanong sa kanya bago ito umalis kung paano niya nagawang patawarin ang mga taong minsang sumira sa kanyang buhay. Dahan-dahang ngumiti si Trina, isang ngiting hindi gawa-gawa kundi nanggagaling sa kailaliman ng kanyang naghilom na puso. Ang pagpapatawad, paliwanag ni Trina, ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot at lalong hindi ito isang imbitasyon upang hayaan silang muling makapasok sa kanyang buhay. Napatawad niya si Arturo at Valerio sa pamamagitan ng pag-alis ng galit sa kanyang dibdib dahil alam niyang ang puwang na iiwan ng pot ay kailangang mapuno ng pagmamahal para sa kanyang anak. Ang hindi paglingon sa kanyang ama ng araw ng binyag ay hindi isang sumpa, kundi isang pagtanggap na ang kanilang mga landas ay tuluyan ng naghiwalay at naroon na siya sa kalagayan kung saan hindi na niya kailangang magbitbit ng bigat na hindi naman kanya. Doon niya natagpuan ang tunay na kapayapaan na makauwi si Trina sa kanilang tahanan. Ang halimuyak ng nilutong hapunan at ang mainit na liwanag mula sa sala ang sumalubong sa kanya. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at nakita si Gabriel na nakaupo sa malambot na karpet, may hawak na isang aklat pambata, habang si Liwayway ay masayang nakasandal sa dibdib ng doktor. Ang tanawin ay tila isang ipinintang larawan ng isang perpektong kanlungan.
Isang mundong malayo sa ingay at kalupitan ng nakaraan. Nang mapansin ni Gabriel ang kanyang pagdating, ibinaba nito ang aklat at maingat na binuhat ang nakatulog ng bata patungo sa kuna. Lumapit ang lalaki kay Trina at ang mga bisig nito ay kusang pumulupot sa kanyang baywang. Naramdaman ni Trina ang init ng paghinga ni Gabriel sa kanyang balikat at ang banayad na pagdampi ng mga labi nito sa kanyang no. Isang halik na pumapawi sa lahat ng pagod, isang kilos na nagsasabing siya ay ligtas, pinahahalagahan, at inibig ng buo. Ipinatong ni Trina ang kanyang ulo sa dibdib ni Gabriel, nakikinig sa matatag at payapang pintig ng puso ng lalaki. Sa mga yakap na iyon, walang hinihining kapalit, walang isinusumbat na utang na loob, kundi isang wagas na pag-ibig na kusang ibinibigay. Habang pinagmamasdan nila ang natutulog na si Liwayway, isang mahalagang aral ang muling umalingaw-ngaw sa isipan ni Trina. Isang mensaheng nais niyang ipamana sa bawat babaeng nakakarinig ng kanyang kwento. Ang pagmamahal sa pamilya ay isang sagradong tungkulin. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman naniningil ng iyong pagkatao. Hindi isang kasalanan at hindi pagiging makasarili ang unahin ang iyong sarili, lalo na kung ito ang tanging paraan upang maprotektahan mo ang kinabukasan ng iyong anak. Ang utang na loob ay dapat maging tulay ng pasasalamat at hindi isang bakal na posas na kikitil sa iyong pangarap. Ang bawat bagong umaga ay isang liwayway ng pag-asa. At sa buhay ni Trina, ang kadiliman ng kahapon ay naging pataba lamang sa lupang kinatatayuan ng kanyang matibay at malagong puno ng kaligayahan.